po si Amara, 25, isang call center agent. Sana po ay mapili po ninyong basahin ang aking maiksing kwento. Maraming salamat po. Mag-iisang taon pa lang akong call center dito sa Maynila. Dahil laking probinsya ako, hindi ko pa masyadong kabisado ang mga lugar. Mag-isa lang din akong nagre-rent sa isang paupahan. At yung apartment na yon ay may katabing isang malaking puno. Medyo madilim pa sa part na yon, pero wala akong choice dahil sa tuwing papasok ako sa trabaho ay kailangan ko pong dumaan doon. Sa paulit-ulit ko pong pagdaan doon ay lagi ko pong nakikita ang isang matandang babae. Nakaupo lang siya at nakatulala. Maraming beses ko siyang nakikita na ganon, pero hindi ko na lang ito pinapansin. Iniisip ko baka may hinihintay siya or kung ano man. Hanggang isang gabi na umuulan, nadatnan ko siya doon na nakaupo at basang-basa. Agad kong itinapat sa kanya ang dala kong payong. "Nanay, bakit po kayo nagpapakabasa sa ulan? Baka magkasakit po kayo niyan." Nakatulala lang ang matanda, hindi siya nagsasalita. Tiningnan ko lang kung saang banda ba siya nakatingin. Sa isang bahay na hindi naman masyadong malayo sa amin. Doon nakatingin si nanay. Mukhang walang tao doon at sarado ang mga pinto at bintana. Pero maya-maya ay may isang hugis tao ang aming nakita na parang nakadungaw sa amin. Iniisip ko noon na hindi kaya may third eye kami ni nanay. Multo ba yung nakita namin? Baka kaya lagi siyang nakatingin doon, baka dahil multo yun. Ang dami ko agad naisip nun. At dahil malilate na ako, ay inaya ko si nanay na magstay sa isang waiting shed at binigay ko na lang sa kanya ang dala kong jacket. Pag uwi ko ng umaga ay dadaan pa din ako sa may malaking puno na yon. Wala dun si nanay. Tuwing umaga ay wala siya. Basta sa gabi ko lang siya nakikita. Isang gabi ay wala akong pasok. Nagdesisyon akong lumabas at gusto ko sanang mag-midnight snack noon. Mga 11:30 na yun ng gabi. Nang daan ko sa puno, himala at wala doon si nanay. Kaya dumiretso na ako noon at pagbalik ko, nakita ko siyang andon, nakaupo at nakatingin na naman sa bahay. Dahil may dala ako noon na pagkain, ay naisipan kong tabihan si nanay at ialok ko siyang kumain. Tinanggap naman niya ito at ngumiti. Nakailang minuto din akong nakaupo doon at nakikipagkwentuhan kay nanay. Akala ko ay hindi siya magsasalita, pero konti lang naman ang mga nasabi niya tungkol sa kanya. Ang pangalan po niya ay Nanay Teresa. Ang sabi niya ay taga doon lang siya pero hindi niya sinabi kung saang bahay. 76 na si nanay. Nagpapahangin lang daw siya doon sa may malaking puno. Sa kalagitnaan ng usap namin ay may anyo na naman ng isang nilalang ang nakita namin sa may bintana. Parehas namin tiningnan yun ni nanay. Tinanong ko pa si Nanay Teresa kung multo ba yun. Tumayo pa ang balahibo ko. Kaya naman nagpaalam na ako kay nanay na uuwi na ako at sabi ko din sa kanya na umuwi na siya. Kinaumagahan noon, naglakad-lakad lang muna ako para kahit papano ay maging pamilyar ako sa lugar. Dumaan ako sa may puno at wala doon si nanay. Nang mapatapat ako sa bahay kung saan laging nakatingin ang matanda, may lalaki doon sa may gate at nakatingin ito sa akin. Ngumiti siya sa akin at tinanong kung tenant pa ako doon sa may apartment na malapit. Sabi ko ay opo. Nagulat ako nang sabihin niyang, "Sino yung kinakausap mo gabi-gabi dyan sa may ilalim ng malaking puno?" Sumisilip kasi ako sa bintana namin. Lagi kitang nakikita na nagsasalita mag-isa. Nanlaki ang mata ko. Nagulat ako nang sabihin niya yon. "Ibig niyo po bang sabihin, kayo po yung multo sa may bintana na lagi kong nakikita?"
Anong multo? Baka yung kausap mo sa ilalim ng puno ang multo. Tara, pumasok ka dito at ipapakita ko sa'yo ang CCTV. Ilang gabi ka na naming nakikita dyan na may kinakausap kahit wala naman kaming nakikita. Kumakabog pa noon ang dibdib ko nang makita ko ang CCTV footage ng mga gabing nakakausap ko si nanay. Nanlumo ako at nanayo ang balahibo ko. Totoo ngang nagsasalita lang akong mag-isa at wala naman akong kasama. Tanging ako lang ang nakuhanan ng CCTV at kung gayon, si Nanay Teresa pala ay isang multo. Baka isipin nila na isa akong baliw, kaya naman kwento ko ang mga nangyari. Sinabi ko sa kanila na nakipag-usap ang isang matanda sa akin at nalaman ko pa ang kanyang pangalan, si Nanay Teresa. Pero hindi din naman nila ito kilala. Wala din naman daw nababalita na namatay doon na matanda malapit sa malaking puno. Sinabi ko din na sa mismong bahay nila laging nakatingin ang matanda. Ang sabi ni Kuya ay baka naiisip ng multo ng matanda na nakikita din siya ng iba. Pero ang totoo, kaya lang naman raw laging dumudungaw si Kuya ay dahil nagtataka sila bakit lagi akong mag-isang nagsasalita doon sa may ilalim ng puno. Nag-advise sila sa akin na mag-alay na lang ako ng dasal para sa matanda dahil baka asundan pa ako nito kahit saan ako magpunta. Sinunod ko ang payo nila at nagtirik din ako ng kandila doon sa ilalim ng puno. Mataimtim akong nagdasal na sana ay matahimik na si Nanay Teresa at sana ay wag na din siyang magpapakita sa akin kahit na kailanman. Dumaan ang ilang buwan, hindi ko na po nakikita si Nanay Teresa sa ilalim ng puno. Nagbalak pa ako noon na lumipat ng ibang apartment dahil sa takot na baka sa kwarto ay sundan niya din ako. Pero sa awa naman ng Diyos ay walang ganon na nangyari. Siguro ang multo ni Nanay Teresa ay gusto lang maalayan ng isang mataimtim na dasal para na din sa kanyang ikakapayapa. Siguro ay nalimot na siya ng mga mahal niya sa buhay. Pero wag kang mag-alala, Nay Teresa. Isasama ko po kayo palagi sa aking mga panalangin. Mapagpalang araw po, tawagin niyo po akong Lara, isang simpleng dalaga na taga Samar, pero nandito po ako ngayon sa Maynila. Bale, bumibisita lang po kami sa probinsya kapag meron kaming bakanting araw at pag may mga okasyon. Sa lumang bahay kami ng lola namin tumutuloy. Matagal nang patay si lola. Ang lolo ko na lang ang naninirahan doon kasama ng tiyuhin ko na wala pang sariling pamilya. Bali nangyari po ito 3 taon na ang nakakalipas. Magpapasko po kasi noon kaya nakapagdesisyon kami ng nanay ko na magbakasyon sa probinsya. Pagdating namin ay abala sa paglilinis si Tito Carlo, kapatid ni nanay. Nadat na namin na may inilalabas siya ng mga lumang gamit galing doon sa kwarto ni Lola na matagal nang hindi binubuksan. Sabi ng Tito Carlo ay hahanapin niya daw yung daga na gabi-gabing nag-iingay at kumakalaskos sa loob ng kwarto ni Lola. Agad naman ay tinulungan namin siya na malinis na din yung loob, pero wala naman siyang mahanap na daga. Inayos na namin agad-agad ang mga gamit doon at nauna na din sila ni nanay lumabas. Sinabihan nila akong ilak na lang ang pinto pag natapos na akong maglinis. Nagpaiwan pa kasi ako. Nang bigla kong mabitawan ang hawak kong maliit na kahon at natapon ang mga laman nito. Mga kung ano-anong lumang gamit ni Lola noong dalaga pa siya. May litrato pa na kupas, larawan ng 2 babae, at merong isang singsing.
Isa-isa ko na itong pinulot, tinago ko sa bulsa ko ang singsing at lumabas na din ako ng kwarto. Pagkatapos ko, ordinaryong singsing lang naman yon at alam kong kay Lola yun. Kaya naman, kung isusuot ko ito, alam kong hindi magagalit si Lola. Hanggang sa doon na nagsimula ang nakakatakot kong karanasan. Gabi-gabi akong nananaginip ng isang babaeng nakaitim. Galit na galit ito. Namumula ang kanyang mata. Sumisigaw siya, minsan ay umiiyak. At paulit-ulit niyang sinasabi, "Akin siya!" Kaya gabi-gabi akong kinakatok sa kwarto nila nanay dahil alam nilang nananaginip na naman ako. Pero hindi ko sinabi sa kanila kung anong meron sa panaginip ko. Kinaumagahan, abala kaming nagluluto ng tanghalian namin sa kusina. Kasama ko si nanay. Habang naghahalo na ako ng ulam, hindi ko na malayan na lumabas pala si nanay. Nang maya-maya ng paglingon ko, nandun siya. Nakaupo ng diretso pero nakatalikod sa akin. Tinanong ko po siya noon kung saan siya galing pero hindi ito sumagot. Salita ako ng salita pero hindi niya ako pinapansin. Nagtaka na ako at napaisip dahil napagtanto ko na nakaputing damit ang nanay ko. Pero ang babaeng nakaupo sa may likuran ko ay nakaitim at mayroong mahabang buhok. Nanlamig pa ako noon sa takot, pero naglakas loob akong humarap at nilapitan ang babaeng nakaupo. Dahan-dahan kong inilalapit ang kamay ko sa may balikat niya. Nang maya-maya ay dumating ang nanay ko na may bitbit pang maraming gulay. Napalingon ako sa kanya nang dumating siya. Napatigil siya at tinanong ako kung bakit nakataas ang kamay ko. Nanlaki ang mata ko at nagulat dahil wala na yung babaeng nakaupo. Napansin ng nanay ko ang mukha kong gulat na gulat. Sabi niya ay pumunta siya sa kapitbahay para manghingi ng ilang gulay para sa niluluto namin. Tumagal nga raw siya ng kaunti dahil nakipagkwentuhan pa siya. Hindi ko na lang kwenta sa nanay ko kung ano yung nakita ko. Nagpatuloy na lang ako sa pagluluto ng mga oras na yun. Isang gabi habang nasa balkonahe si Tito Carlo, hindi ko na natiis na tanungin siya kung meron bang nagpaparamdam na kung anong nilalang sa lumang bahay nila lolo. Sabi niya ay wala naman daw. May mga oras lang daw na nagsasalitang mag-isa si lolo. May kausap ito, pero wala naman siyang nakikita. Sabi niya ay baka si lola daw yun. At bukod doon, yung mga kaluskos sa kwarto ni lola na akala niya daw ay daga. May nagpapakita sa akin na babaeng nakaitim. Dati sa panaginip. Kanina sa kusina nagpakita siya. Sabi ko. Ang tagal na naming nakatira dito, wala namang nagpapakita sa amin na itim na babae. Baka naman kasi ginalit mo. O kaya galing yun sa Maynila, tapos sinundan ka dito. Bagitin mo yan bukas kay Itay. Baka may alam siya. Sabi naman ni Tito Carlo. Kinaumagahan na ay nakwento ko na kay lolo. At sinabi ko sa kanya na simula nung suotin ko ang singsing galing sa lumang kwarto ni lola, ay nagsimula nang magpakita ang babaeng nakaitim sa akin. Napagalitan pa ako ni nanay dahil nakikialam ako ng gamit ng iba at sinuot ko pa daw. Sa sobrang katandaan na po ni lolo, hindi na po niya masyadong maayos itong ipaliwanag. Ang naintindihan ko lang ay may matalik na kaibigan si lola na ang pangalan ay Loida. Si Loida ay may gusto po sa lolo ko na parang sinumpa o ginayuma si lolo para magkagusto sa kanya.
Pero mas mahal daw ni Lolo ang lola namin. May ginamit daw si Loida na isang singsing para mapaibig si Lolo. At meron daw itong sumpa. At yung singsing na yun ay yung singsing na kinuha ko at suot-suot ko. Nagpaalam ako kay Lolo na kung pwede ko bang sunugin yung box na nakita ko na may kasamang larawan ng dalawang babae. Pumayag naman siya. Basta gupitin ko daw yung larawan, yung may bahagi ni Lola. Ibigay ko daw ito sa kanya. At yung isa na bahagi ni Loida ay isasama ko ng sunugin, pati na din ang singsing na may kababalaghan palang nakaraan. Sinunog ko yun at inalaya na din ng dasal na sana ay wag nang magpakita pa sa akin ng espiritu ni Loida. Dumaan naman ang mga araw na hindi na ulit ako binibisita ng babaeng nakaitim at hindi na din siya nagpapakita sa bahay ni Lolo. Medyo natakot ako sa kanya at syempre nainis din dahil kung nagtagumpay pala siyang magayuma si Lolo, malamang ay wala kami ngayon sa mundo.